Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ang palatandaan na ang inyong amulet ay nagampanan na niya ang kanyang misyon at nagre-retiro na siya. O kumbaga wala na yung bisa. Ito po ay base lamang sa mga nakausap ko na mga sidekick practitioner at mga amulet enthusiasts. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo akong lumago ang aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. So ito mga migs. Ang una na palatandaan mga migs, ang amulet nyo ay wala ng bisa o nagampanan na niya ang kanyang mission ay, ang pinaka-common ay yung naputol yung tali na hindi nyo sinasadya. Hindi siya nasagi, so hindi siya nasabit sa anumang bagay. Kumbaga, kusa siyang naputol at nahulog. So, ibig sabihin yan mga migs, meron siyang ginawa na pagsalba sa buhay mo o sa mga mahal mo sa buhay. Kumbaga, ibinuhos niya doon lahat ng kanyang positive energy para ikaw ay tulungan. So, ibig sabihin, na-deplete yung energy niya, naubos yung energy niya, yun yung palatandaan na nagretiro na siya sa'yo. So, ibig sabihin, kailangan mo na ng bagong amulet. So, aside sa naputol yung tali, mga migs, ang pangalawang palatandaan ay yung nabiyak. So tulad ng medalyon na nag-crack or nahati talaga sa kalahati. O di kaya yung mga gemstone, mga neckline na nabasag siya. So pwedeng nahulog siya tapos nabasag. So yung pagkahulog niya hindi niya sinasadya. So ibig sabihin meron yung meaning. So meron yung pintig ng universe na dapat yung makuha yung ibig sabihin. Kumbaga dapat yung intuition nyo ay mag-connect sa pangyayari na iyon. So, hindi ibig sabihin na mahina siya or hindi siya mabisa. Ang ibig sabihin nun ay kinontra na yung sana na masamang mangyari sa'yo. So, kinontra ng amulet. Ibinuhos niya lahat ng kapangyarihan niya doon. Kung ang insidente na mangyayari sana sa inyo ay napakatindi, napaka-negative. So, sobrang lakas ng energy na mangyayari sana sa inyo na hindi kaaya-aya, yun ang kinontra ng amulet. Kaya, nabasag siya, nahulog siya, kahit hindi nyo sinasadya. Minsan naman mga migs, kung tatanga-tanga talaga, nahulog mo talaga, isa din yan sa mga reason na mawalan ng bisa yung amulet mo kasi hindi mo siya inalagaan. Nahulog mo siya, nabasag siya, naghati sa dalawa, ganon. So, ibig sabihin noon ay yung energy na nalikom niya, so, na-deplete na, nawasak na. Kung may gabay ang amulet na yon, aalis talaga kasi hindi mo siya inalagaan ng maayos. Kaya, isa yun sa mga palatandaan na mawawalan din siya ng bisa. And aside sa mga medalyon, gemstone, so dumako tayo sa mga bote, yung mga lana, mga langis. So usually mga migs, lalong-lalo na yung langis di revuelta, yung sumbalik oil natin. So ang isa sa mga palatandaan nun na naubos na niya yung energy niya ay yung langis niya sa loob na parang natutuyo na. So nawawala na yung liquid. Kasi yung langis di revuelta, hindi mo yung pwedeng buksan yun eh. Pagkatapos mo yung bulungan ng high frequency na mga words, sarado mo na. Hindi mo na pwedeng buksan kailanman. Hindi mo pwedeng i-refill yun. So, aalugin at aalugin mo lang yun every time na masama yung pakiramdam mo. So, pag natuyo na siya mga migs, wala na yung langis. O di kaya itim na siya. Yung parang nilukob na ng itim na liquid yung buong bottle. So, ibig sabihin nun, naubos na yung energy niya. So, ginamit na yun sa pagsumbalik sa mga may mga wish na masama sa inyo. So, aside from sumbalik oil natin, so, applicable din ito sa mga bote.
yung mga babasagin na bote. Pag pumutok yung takip, tapos nasira yung takip, so ibig sabihin nun, naubos yung energy niya. Pero kung hindi nasira yung takip, lumipad lang siya, pumutok lang dahil sa kumukulo sa loob. So ibig sabihin, nakipag-away siya sa masamang energy na sana ay dadapo sa inyo o tatama sa inyo. Minsan naman, pag sobrang lakas ng energy ng kalaban nyo or yung taong may masamang wish sa inyo, so nababasag talaga yung bote. Nagka-crack, nababasag yung minsan, nahati sa dalawa. So totally, hindi talaga siya magagamit. Huwag nyo nang pulutin yung mga papel na nandoon. It's because punong-puno yun ng negative energy. Inabsorb yun ng mga nasa loob. Huwag nyo nang pulutin. Ang dapat gawin nyo doon ay kumuha kayo ng cellophane kung wala kayong gloves. So, dapat hindi tumama sa kamay nyo yung mga nasa loob. So, kahigin nyo, lagay nyo sa bao, di kaya sa doon mismo sa plastic, tapos ilibing nyo. Kasi yung mga bagay na nasa loob ng bote, punong-puno yun ng negative energy. Yun yung sumalo na sana ay tatama sa inyo. So, yung tatlong yun, mga migs, yun yung pinaka-common. Sa mga habak naman, yung mga tinatali sa bewang, kusang napuputol yung tali, nahuhulog. Minsan naman may mga pagkakataon na yung mga amulet nyo nawawala. So, hindi nyo matandaan kung saan nyo nilagay. O di kaya natandaan nyo na dyan nyo nilagay. Tapos, pagbalik nyo, mga ilang minuto, ilang oras, wala na doon. So, ibig sabihin nun ay nagawa na niya o nagampanan niya ang kanyang misyon. Saka ka na kumuha ng bagong amulet. O yung dami mong nakasabit dito sa liig. Mag-aaway-aaway yan kasi iba't ibang energy yan. Lalo na pag may sapi, iba't ibang spirit yan. So, yan yung tandaan nyo. Sa mga porseras naman mga migs, ang palatandaan dyan ay sa pagsuot nyo or pagtanggal nyo, naputol yung tali, nalaglag yung mga beads. Isa yun sa mga palatandaan na maaaring may kumontra sa mga swerte na gusto nyong i-manifest. O di kaya naman masyadong malakas yung energy na sinasalo ng porseras. O di kaya masyadong malakas yung sumpa na binato sa inyo kung ang inyong porseras ay pangsumbalik. Minsan naman kusa itong natatanggal nang hindi nyo namamalayan. So pagtingin nyo sa kamay nyo, wala na yung porseras nyo. So mga migs, I hope na meron kayong natutunan sa video ito, and please paki-subscribe po, paki-like ng video at paki-share ito sa mga kakilala nyo. Yun lang po, kita-kits sa next topic. Thank you.